Sir, magandang umaga rin po at sa lahat ng mga tagapakinig po ng inyong programa. So maraming salamat sa muling pagkakataon. Opo. Pwede ba naming sabihing Happy Fire Prevention Month o hindi? Ito ay ginagawa natin tuwing Marso sa paggugunita ng Presidential Proclamation 115A, no? Kaya pwede rin naman sir, pero ito ay talagang intensified fire prevention campaign na ginagawa tuwing Marso. Although ang fire prevention campaign na ginagawa ng Bureau of Fire Protection ay buong taon naman. Opo, totoo po kayo, Superintendent Arroyo, dahil kahit po actually hindi Marso, may mga nakikita po ako ng mga BFP sections o kaya po mga fire volunteers na nag-iikot po para po sa education and awareness campaign. Kaugnay po sa pag-iingat po laban sa sunog. Una po sa lahat, meron ho ba kayong mga datos ng mga pangunahing sanhi po ng sunog sa ating bansa? Yes sir, kung basihan natin no, ang datos natin sa taong ito, ibig sabihin January 1 up to date no, ay meron na tayong natatalang 2,659 na sunog nationwide. Ganun karami agad? Yes po, opo. At meron na agad na nasawi o namatay dahil sa nasabing sunog na 55. Kaya yan po ang ginagawa nating patuloy na paalala sa bawat isa na ang mapinsalang sunog no ay wag na tayong o wag na natin itong hintayin bago kumilos. Kaya ang panawagan nga namin ay bawat pamilya, bawat isa ay maging alisto, maging alerto at mas mainam manatiling iwas talaga sa anumang peligro. Opo. Ano ho yung mga pangunahing dahilan bakit po nagkakasunog? May nababanggit sa mga balita yung faulty electrical wiring, naiwang kandila, yung mga ganun ho. Ano ho yung mga primary causes po ng sunog sa ating bansa, sir? Sa kasalukuyan ay nangunguna ang electrical no sa out of 2,659 nauuna yung electrical causes. Hindi natin pwedeng sabihin faulty, sabihin na natin na dahil sa mga any electrical causes na fire, maaring sa wire, maaring sa mga appliance, maaring sa overloading, maaring sa short circuit, maaring sa mga substandard na mga kagamitan, or any abuse of electrical use, no? Pangalawa naman yung open flame, ibig sabihin ng open flame, ito yung madalas na naiiwang habang nagluluto, naiiwan at naging sanhi ng sunog at pwede rin ay kumalat yung kitchen fire. No, so yan po ang pangunahin na dalawa at may ilan pang pangatlo at pang-apat pero yun talaga ang binibigyan naming diin paano ito mabawasan sa papasok ng Marso dahil alam naman natin pagpasok ng Marso ito ay panahon na ng tag-init no at mas tuyong-tuyo na yung paligid, ibig sabihin pag konting apoy lang ay mabilis itong kumalat no at ganon din, mas marami nang gumagamit ng mga dikuryenteng kagamitan tulad na lang ng mga gamit para pang palamig o di kaya pahangin. At yung mga cooking equipment din, marami na tayong mga electrical appliance na ginagamit. At isa rin sa aming napapansin, no, marami pa rin ang tumatangkilik na mga hindi DTI approved na mga substandard na mga electrical appliance dahil very affordable at available din kahit saan, kahit online, no? Hindi na na-check ng ating mga counterpart dyan na nagsusuri ng mga kagamitan kung ito ba ay safe talaga tulad ng Bureau of Product Standard. Marami, isa yan sa mga sanhi, no? Kahit yung mga wiring or mga extension cord na very mga substandard, nagiging dahilan din siya ng sunog. Kaya muli po no ang sa tema namin sa Marsong ito or sa taong ito sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kaya muli ang Bureau of Fire Protection ay may panawagan na sa pagkakaisa at pagtutulungan mas maprotektahan natin ang ating pamilya at ari-arian. Opo, bakit po yun po yung tema na hindi ka nag-iisa? Ano po yung parang pinaghuhugutan po nun, sir?
Yes sir, kasi po ang sa totoo lang no, ang modernisasyon kasi ng aming ahensya ay patuloy. Kasama na dito yung mga procurement of modern equipment, fire trucks, ambulance, rescue vehicles, pagpatayo ng mga infrastruktura, fire station, ibang mga command centers, mga opisina, patuloy yung recruitment, patuloy yung training, specialized training at mga mandatory training. Pero ang modernisasyon ay nagsisimula yan sa bawat tahanan sa pamamagitan ng maging laging handa no sa anumang sa puna. Kaya yun yung binibigyan na diin natin na sa pag-iwas sa sunog ay talagang kailangan po ang bayanihan. Kasi ang Correct. aming Opo. ring programa no, ang aming programa na obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan or yung OLP. Ito yung mga kaalaman laban sa sunog sa tahanan, kaalaman laban sa sunog sa negosyo at kabuhayan, sunog sa paaralan, at iba pa, no? Kaya yan yung ginagawa natin, mga intensified program for the whole year or for the whole, lalo na itong buwan ng Marso sa ating OLP. Ito po ay hindi lamang simpleng programa ng BFP. Whole month round no ay halos araw-araw, linggo-linggo ay may programa tayo hanggang sa barangay level yung mga pagbuo ng community fire auxiliary group para maging resilient po ang ating community lalo na may mga fire prone area, hindi lamang sa sunog no. Opo. Dahil ang BFP po ay hindi lamang sa sunog kundi lahat ng responde sa emergency. Correct. Tulad Opo. ng mga disaster, natural disaster ba yan or yung mga man-made disaster at Pati nga ho yung lalo mga na yung- medical response, po. kayo rin po, rumeresponde rin ang eh. emergency medical services po ng BFP ang siyang pinakamaraming emergency medical responder sa buong institusyon no ng gobyerno o mga pribadong sangay no dahil kami ay may mahigit na 500 ambulance at patient transfer vehicle at iba pang mga patungkol din sa emergency medical services. Kaya ano na rin po namin yan, parte na rin talaga ng aming mandato ang patungkol dyan sa emergency medical response. Opo. Nabanggit niyo po kanina na dapat bawat tahanan po handa sa sunog. Ano ho yung mga dapat naming bilhin na kagamitan o kaya po kung wala pong pambili, ano ho yung pwedeng improvised na parang lagi lang hong nandyan pamatay ng sunog? Yes po, isa na po ang pinakamabisa yung fire extinguisher no at mura lang naman 'yan at mas madaling gamitin. Pero kung wala talagang ganoon tulad sa mga remote area ang ginagawa ng ating mga BFP personnel doon nagtitrain ng mga bucket brigade. Bucket brigade, yung mga timba. Opo. Yes po, pasapasang timba na may lamang tubig. Hindi lamang po ang fire safety education ang tinututukan natin sa mga barangay levels no ay kasama po yan yung training skills at saka yung pagsasanay. Kaya sa buong March expect na rin ninyo ang yung mga community brigade na magkakaroon ng drills, ganun din yung mga simultaneous fire drill at saka mga kasama na dyan yung mga earthquake drill no na nationwide may simultaneous. So yan po ang ating talagang tinututukan na hindi lamang patungkol sa kaalaman kundi yung basic know-how how to really fight any disaster or fire at magkaroon talaga ng kasanayan yung ating bawat community para handa no at magbayanihan in case na magkaroon ng any emergency or sunog man yan or ano mga sakuna. Kaya tinitrain natin sila no para handa ang bawat community. Opo. Superintendent Arroyo, may question lang po mula po sa ating text line. Okay lang daw bang mag-imbak ng buhangin? Parang kumbaga po ito yung kumbaga home remedy ba sa sunog? Pwede naman siya sir no, ang buhangin ay isang good agent to suppress fire pero ay proportionate din dapat ang buhangin sa laki ng apoy. So ibig sabihin kung incipient stage pa lang or yun nasa growing
stage pa lang ang apoy Pwede pa. ay pwede pa. Kung mas marami ang buhangin, ibig sabihin mas marami ang buhangin dapat kasi tatakpan niya ito para mas smoother or matanggal yung oxygen at ganun din ang buhangin din ay walang chemical reaction kaya pwede rin yan gamitin yung halimbawa sa kitchen fire na kung saan halimbawa yung kawali na puno ng mantika tapos biglang lumiyab yung mismong mantika. Opo. Tapos kahit patay na natin yung pinaka-source ng fire, Meron halimbawa yung burner, pinatay natin pero meron pa ring apoy sa kawali at yung walang kaalaman ay natataranta, binubuhusan ng tubig ay mas lalong kakalat yung Kumalat apoy pa. doon at lalong sasabog pa magkaroon ng reaction yung lumiliyab na mantika. Kaya effective ang buhangin doon pero pwede rin naman yung pagtanggal lang sa oxygen sa pamagitan ng pagtakip ng yung malaking takip na walang butas o di kaya yung telang makapal na basa no takpan natin kasi ang isang elemento kasi ng apoy ay oxygen kaya pag tinanggalan natin ng isang elemento no ay mawawala so ang remaining na element ng fire doon ay yung fuel yung any matter which are capable of burning at saka yung pangatlo yung ignition. Kaya yan ang mga kaparaanan. Tanggalin natin yung heat, tanggalin natin yung fuel, o di kaya tanggalin natin yung oxygen. Kaya sa pamamagitan ng buhangin, pwede rin naman, no? Pero kailangan nyo ng mas maraming buhangin kung kailangan yung sugpuin yung nasusunog na kwarto o bahay. Opo. Question pa po from our text line. Okay lang po bang mag-Facebook Live kapag may sunog kung hindi po alam ang contact number ng BFP na pinakamalapit? Thanks po. Huwag na po mag-Facebook Live. Mas unahin na po ninyo muna tumawag sa bumbero para agaran kaming makaresponde. Huwag niyong kalimutan ang 911. Ito ay 3 numero lamang at madaling i-recall. No? Nationwide po ang ating Unified 911 system. Kahit saan kayong sulok ng buong bansa ay makatawag kayo sa 911 at para makaresponde agad ang ating mga fire responders sa nearest area no at ang goal natin diyan within 5 minutes dito sa Metro Manila ay makapag-dispatch at makapag-responde kung outside of Metro Manila naman dahil medyo may kalayuan yung mga station sa mga coverage ng radius kilometer radius ay mga 7 minutes kaya tumawag na muna no at wag na munang mag-Facebook Live. Video-video, unahin no? muna. Unahin muna po. Tumulong muna bago tayo mag-live video kasi hindi natin masigurado na sa pamamagitan ng live video ay may nanonood ba doon ng mga responders. Tama. No? Opo, at hindi natin alam kung yung live ba ay talagang sadyang live or recorded kaya baka hindi rin maniwala yung mga nanonood na may mga nangyayaring insidente doon. So, mas mainam na rin po pagdating sa sunog, ang aming paalala dyan, huwag kalimutan yung acronym na safety. Ano pong ibig sabihin? Acronym na safety po. Siyempre, pag nga may sunog, para magbigay kaalaman sa lahat na may nangyayaring sunog, ay sumigaw, no? S, shout from the top of your lungs, o di kaya isound yung alarm. Kung may, halimbawa, gusali, di gumamit ng yung mga pull station or yung fire alarm. Then A, yun yung sinasabi natin na ipagbigay alam agad sa amin. Advise the fire department, tawag agad sa 911 or kung alam niyo yung local fire department, mas mainam para mas mabilis at wala nang relay from 911 to local fire department. Then yung F, yung fight the fire, kaya tinuturuan natin hanggang sa barangay level no ang pagsugpo, paglaban sa mapinsalang apoy gamit na diyan yung mga fire brigade, yung mga bucket brigade, yung mga fire extinguisher at iba pang kaparaanan paano labanan ang sunog. Then E, syempre mas ligtas ang nasa labas ng mga nasusunog na gusali. Evacuate agad. Kasi mas marami ang natatrap sa loob dahil sa mausok, dahil sa usok nakakamatay yung usok no at bago pa masunog tuluyan. So immediately ay lumabas talaga, wag magtago sa kahit saan parte ng loob ng nasusunog ng gusali kahit sabihin natin banyo yan na puno ng tubig ay hindi po ligtas. No at T no yung ipagbigay alam, tell others na may nangyayaring sunog. So doon siguro pwede kayo
live feed na, no, na tell others sa pamamagitan ng live feed o di kaya ipagbigay alam sa mga kapitbahay. At syempre, tumawag na kayo sa amin sa 911 o sa aming local na number, ay pagdating ng bombero naman po ay yield to the fire responders. Ito Huwag yung kaming letter Y. harangan. Yes po, huwag kaming harangan, huwag salubungin na agawin ang host. Hayaan nyo gawin ang trabaho po ng mga dalubhasa or eksperto pagdating diyan sa pag-apula ng sunog. Kasi kung minsan po ay hysterical na or wala na sa tamang kaisipan yung mga nasusunugan, ay gusto agawin na yung host at sila na mismo ang gustong mag-apula ng kanilang mga nasusunog na mga ari-arian. Kaya yan po ang paalala natin na acronym safety, no? So, yun ang ating paalala rin. At dahil sa electrical causes, no, ang aming advice diyan madalas bago pa sa pasok ng tag-init, no, kung ang inyong mga electrical system ay madalas yung pag-trip off or pag-trip ng circuit breaker or pagputok ng fuse, ipa-check nyo na yan sa mga lisensyadong mga professional electrician. Opo, yung mga senyales din yan, yung mga kurap-kurap na ilaw, kahit wala naman masyadong mahangin, yung mga flickering light ay senyales po yan. No, at saka yung rule of thumb natin, pag halimbawa mainit na saksakan o switch, parang tao lang yan, may sinat, ibig sabihin may sakit, no? Kaya ipaayos na bago pa magtag-init. At yung amoy sunog o plastic na goma or spark o kislap. So bago pa talagang papasok yung panahon ng tag-init dahil mas marami tayong gagamitin ng mga electrical appliances, halos yung mga electric pan hindi na nga yan ina-unplug. Opo, no, hindi na ino-off minsan. Na, hindi na ino-off, kaya ipahinga rin. At saka yung mga kagamitan na hindi na ginagamit na electrical appliance, i-unplug naman, no? At ipasuri sa mga sa mga professional na mga electrician natin. So yung mga lutuan, wag iwanan habang nagluluto, wag iwanan. At sapat yung mas mainam yung may sapat na kaalaman pag halimbawa magkaroon ng kitchen fire. So para hindi na paulit-ulit yung nangyayaring sunog sa ating bansa. Opo. Yes po. Opo. Sir, sorry, meron lang pahabol na question from Gina Lynn of Cainta, Rizal. Hello po, question lang po kay Sir BFP. Kung paano po malalaman kung delikado ba yung mga electronic device na nabibili namin sa online? May report kasi kamakailan na may sumabog pong power bank. Nakakatakot lang po kasi. Ang paalala ng DTI dyan or Department of Trade and Industry, lahat po ng tatangkilikin nating mga kagamitan ay dapat po kung gawayan dito sa Pilipinas ay may PS mark, no, at yung product standard. Correct. Sticker. Although napepeke yung sticker na yan, pero kitang-kita naman yan kung talagang substandard na produkto, no. Kung ito naman ay halimbawa imported galing sa labas, ay kailangan may ICC na sticker naman, yung import commodity sa certificate clearance. So maliban diyan dahil napepeke nga yan, maging mapanuri na lang talaga tayo dahil sa sobrang mura ay parang hindi rin kapanipaniwala. Isa yan sa mga dahilan nga, no, tulad ng mga substandard na mga power bank na yan, habang sinacharge, iniwan lang, nasunog na at nakapatong halimbawa sa kama, ayun ay biglang lumiyab. At battery pa naman yan, lithium ion ang laman yan, kaya hindi siya basta-basta na kahit buhusan agad ng tubig ay hindi siya basta-basta maapula. Kaya ang advice dyan ay kung delikado na i-unplug, i-trip off yung main breaker, ibaba. So kung wala ng kuryente ay pwedeng buhusan na ng tubig kung tuloy-tuloy pa rin yung apoy, no, at habang maliit pa lamang yung apoy. Huwag buhusan ng tubig habang nakasaksak pa sa kuryente kasi ang tubig po ay a good conductor of electricity at maraming na kukuryente or na electric shock or worst case scenario baka ma-electrocute pa at namamatay dahil sa nakuryente pag buhos ng tubig. Opo. Siguro po, panghuling pananalita na lamang po, Superintendent Arroyo, bagamat napakarami nyo na pong naibahaging impormasyon para po sa ating mga kababayan. Yes po, at maraming salamat sir at andyan kayo, katuwang namin sa aming mithiin, no, na ang sunog ay
sadyang pwedeng iwasan. Kung hindi talaga maiwasan, ay mainam na may sapat na kaalaman paano labanan ang mapinsalang sunog na ito. So wag na natin hintayin to. Ang mga mapinsalang sunog ay talagang andyan yan at bago tayo kumilos, maging alisto na tayo, maging alerto. So para sa isang ligtas na Pilipinas, makiisa tayo sa aming mga programa. No, at hindi lang naman to face to face, marami kaming mga online na mga program for fire safety education. Kaya ang BFP ay tapat sa pagserbisyo para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. So maging katuwang tayo sa pag-iwas sa sunog. Mas ligtas ang may kahandaan, kaalaman at kasanayan. At huwag kalimutan, tumawag sa 911 kung kami po ay inyong talagang kailangan. Opo, and with that, maraming salamat po. As Superintendent Arroyo, prior to joining the BFP, pwede ho malaman ano po ang inyong educational background o yung inyong pong previous work? Yes po, ako po ay isang rehistradong electrical engineer bago ako nagkadete sa Philippine National Police Academy. Kaya pag-graduate ko sa PNPA, ako po ay naging fire inspector at pumasok sa ahensya ng Bureau of Fire Protection last 2003. Opo, that makes sense. Opo. Maraming salamat po. Bagay na bagay po kayo sa inyong position po dyan sa BFP. Mabuhay po kayo, Superintendent Anthony Arroyo. Thank you, sir. Mabuhay rin kayo. Salamat, sir. Sabi